Chapter 20. PDA is prohibited in this building, turan niya ng kumunat ang noo nito. So what? We almost own this company, may pagkairitang turan ng binata ngunit umiling siya. Ngunit bigla siyang tumingin dito nang mag-sink in sa kanyang utak ang sinabi nito. Alam kaya nito na ibinigay ng nanay niya ang share ni Mrs. A. Sa VIP elevator sila sumakay pababa, may ilan silang nakasabayan na mga heads. Nagbaw ang mga ito, hindi niya alam kung para sa kanya o sa binata. Basta ngumiti na lamang siya sa mga ito habang si Tyren ay walang pakialam. May iba yatang iniisip at hindi niya napansin ang paggalang na ibinigay ng mga ito. Paglabas nila sa elevator ay agad siyang hinawakan ng binata, inilok ang mga daliri sa kanya kung kaya't wala na siyang nagawa. You're getting pasaway, mamaya may memo na sakin si Madam D nito, turan niya ng makalulan sa sasakyan ng binata. Sabihin mo sakin niya ibigay yung memo, turan ng binata at di niya napigil ang bigwasan iyon. Saan ka pala nanggaling? Bakit ang aga mo namang lumabas sa iyong office? Tanong niya dito. Hinatid ko si Sam sa airport, she's going back home, sagot ng binata na sumulyap saglit sa kanya. Oh, I see, turan niya na tumanggo-tango. Hingaliap ni Tyren ang kanyang palad at pinisil iyon, pagkatapos ay inilagay sa labi at hinalika ang kanyang kamay. Nginitian niya na lamang ito ngunit nagulat siya nang huminto sila sa A&A. Let's have dinner in the rooftop, turan ng binata habang tinatanggal ang seatbelt pagkatapos ay bumaba at binuksan ang pintuang sa kanyang side. Sa secret elevator sila lamulan paakyat sa taas. Pagbungad nila sa rooftop ay nasiyahan ang dalaga sa napakasarap na hangin na bumati sa kanyang mukha. May naka-prepare na ring pagkain sa may table sa gitna habang may mga fresh flower pa ditong nakasabit sa palugid. Paglapit nila sa table ay binigyan siya ng isang bungkus ng red fresh flowers ng binata. For you, my lady, nakangiti nitong saad. Thank you. Saad niya habang sobrang nasisiyahan sa pa-flowers ng binata. Akala niya hindi na siya makakatanggap ng flowers mula dito, pangalawang beses pa lamang siyang binigyan sa ilang taon nilang mag-asawa. Hinayla ni Tyren ang isang upuan para sa kanya bago umupo sa kabila. Pagtingin na kaya sa mga pagkaon ay bigla siyang na-excite kumain, nandoon na yata lahat ng paborito niyang pagkain. Agad niyang isinuot ang plastic gloves at excited na binalatan ng napakalaking lobster. Si Tyren naman ay nasisiyahan habang nakatingin sa dalagang tuwang-tuwa sa pagkain. Nagulat siya nang subuan siya nito ng hinimay na lobster, ibinuka na lamang niya ang bunganga sabay nguya sa ibinigay nitong pagkain. Kinabukasan ay si Arabella na ang tanpulan ng tsismis sa buong A&B. OMG! Balitang-balita ngayon sa buong A&B, confirmed may relasyon si Arabella at si Mr. Alegre. Ganun ba? Kaya pala agad siyang na-promote, siya na ang director ng finance department. May alam ba siya doon? Kung ano-ano pa ang naririnig niyang bulong-bulungan ng mga ibang empleyado ngunit hindi na lamang niya pinansin ang mga ito. Hindi niya akalaing walang may tatagong sekreto sa mga empleyado, pati nga bosses ay tampulan din ng chismis ng mga ito. Hello Madam Director, pwedeng pumasok, si Joy habang nakasilip sa maliit na awang ng pinto. Napangiti siya sa kaubigan sapagkat parang nahihiya pa ito mang pumasok. Pumasok ka na nga dito, saad niyang nakangiti kung kaya't linakihan ni Joy amang pagbukas ng pinto saka pumasok dito. Kaganda naman ng iyong upisi na madam, turan ni Joy habang inililibot ni Joy ang paningin sa buong paligid. Pinalitan niya nagdating style ng office at ang lahat ay naayon na sa kanyang personal taste. Salamat. Huwag mo nga akong madam dyan, saway niya dito. Akala ko naka-out of town ka ngayon, bukas pa. Siya nga pala, pinagpipiestahan ka na naman sa iba't ibang department sabihin mo na nga lang na asawa mo si Tyren Alegre nang manahimik ang mga bonggangan nila. Nakakainis, si Joy at sa mukha nito ay nakaukit ang labis na pagkainis. Heist, hayaan mo lang sila, magsitigil din ang mga iyan, turan niyang natatawa dito. Nakakairita, kung pwede lang ingudngud ko isa-isa ang mga chismosa dito, pahayag ni Joy at napahagalpak siya ng tawa dito. Gusto mong kumain? Kuha ka lang dyan sa table, hindi ko kakayaning kainin lahat yan, saad niya dito. Nagbigay ng pagkain via delivery si Tyren ngunit para namang napakalakas niyang kumain dahil sa dalimi nito, ba't ang dami mong pagkain?
Birthday mo ba? Si Joy na parang nag-isip kung birthday niya talaga. May cake pa kasing nakahain sa mesa, hindi oy, turan niya dito. Hempi papalipat na ako dito, pahayag ni Joy at punagtawanan niya ito. In your dreams, hindi ka pakakawala ni boss, saad niya at napasimangot iyon. Iniwan niya ang ginagawa at lumapit siya kay Joy upang samahan ito sa pagkain. Marami din silang napagkwentuhan kung ano-ano ngunit nagpaalam na ito bago mag-alauna ng hapon. Paglabas ni Joy ay bumalik sa ginagawa ang dalaga na kung saan pinag-aaralan ang mga documents na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Agsapit ng hapon ay naroon uli si Tyron para sunduin siya. Gaya ng dati ay kumutok ito sa pinto kahit nakapasok na sa loob just to get her attention. Napangiti naman siya agad nang makita ang binata. Umupo Leon sa harap ng kanyang mesa ngunit kinabig muna nito ang kanyang ulo at hinalikan siya sa noo bago umupo. Sweetheart, mag-overtime bu tayo. Patamad na pahayag ng binata nang hindi pa gumagalaw si Arabella mula sa binabasa. Agad naman nag-angat ng mukha ang dalaga kasabay ng pagsara sa binabasa. Sorry sir, for a moment, nakangiti niyang pahayag kasabay ng pag-aayos sa kanyang mesa. Nang makapagligpit ay kinuha na niya ang kanyang bag ready to go. Let's go, sir. Turan niya kay Tyron pagkatapos. Tinignan siya ng binata nang may pagkapikan. Ngunit ginisya niya ito kung kaya't halos mapasigaw siya nang hilahin siya ni Tyron upang mapaupo siya sa kandanggan nito. Call me sir again, pagbabata nito na habang nakapulupot ang mga kamay nito sa kanyang baywang. I'm just joking. Let me go. Bawal ang ginagawa mo dito sa A&B, turan niya at sobrang pagtawa ang ginawa nito. At sinong tinakot mo ha? Saad ni Tyron kasabay ng pagkiliti nito kay Arabella. Napasigaw ang dalaga sapagkat malakas pa naman ang kanyang kiliti. Tama na, turan niyang natatawa habang sinasalag ang pangingiliti ng binata. Tama na, what pagcha-challenge ng binata dito? Tyron, tama na. Magagalit na ako sa iyo, pagbabante niya dito. I don't like the way you call me. Para kang nanay ko, reklamo niya at pinangunutan niya ito ng noo. Why don't you call me, sweetheart, love or honey? Anything basta huwag lang pangalan ko, parang palagi kong naririnig si mommy kapag tinatawag mo ako sa first name ko, saad ng binata at di niya napigil ang tumawa. E di tawagin kita sa complete name mo, Tyron Jade Alegre, turan niya sabay tayo mula sa pagkakaupo niya dito. Mabilis siyang pumunta malapit sa pintuan kung kaya't naiiling na tumayo ang binata at sumunod dito. Nang matapos basahin ni Arabella ang lahat ng documents and reports sa kanyang table ay nag-round siya sa buong finance department. Gusto niyang makita ang flow sa department at ganun din upang makilala ang mga tao dito. Hindi naman siya nagulat na hindi mainit ang pagtanggap ng mga tao doon ngunit tila hindi siya napansin ng mga tao roon. Wala namang kaso kay Arabella, as long as hindi affected ang trabaho ng mga ito ay okay lang sa kanya. Hindi naman siya pumito doon para magpapansin kundi tignan ang estado ng workplace at mag-observe. Hello ma'am, nasaan po yung nandito sa kabilang table? Pansin niya sa isang empty table. Sinukyapan siya ng pinagtanungan at pagkatapos ay nagkibit balikat and ipinagpatuloy ang ginagawa. Nagulat siya ngunit napailing na lamang siyang ipinagpatuloy ang ginagawa. Naniniwala naman talaga siyang busy ang department na ito at kahit paano ay nasisiyahan siyang masisipag ang mga tao dito. Pagkatapos makita ang buong department ay nagpasya na siya bumalik sa kanyang opisina ngunit palabas pa lamang siya ay biglang nagsitayuan ang lahat at narinig niyang nagtawanan ang mga ito. Napahinto siya sa may pintuan, nag-wonder siya kung bakit biglang naging maingay ang buong paligid. Pagharap niya sa mga ito ay nagbubulungan at nagkakatawanan habang nakatingin sa kanya. Hindi kung ano ang pinagsasabi ng mga ito ngunit may palagay siyang siya nagpinagbuusapan ng mga ito. Tumikin siya ng medyo may kalakasan kung kaya't nagkaroon ng kagyat na kahimikan at halos lahat ay tumingin sa kanya. Thank you for your attention ladies and gentlemen. Supposedly I just want to see your convenience in the workplace. Everyone is too busy so I decided to come again sometime so I won't distract any of you. But when I look in my watch, it's only 2:00 p.m. Can you make an accomplished report regarding your actual work in this department? I want that to be in my office at exactly 3:45. Thank you and have a good afternoon to all.
Nang matapos nagsalita si Arabella ay agad na niyang tinungo ang pinto at lumabas. Sari-sari ang nakarehistro sa mukha ng mga iyon dahil sa kanyang instruction ngunit hindi na niya hinintay kung anuman ang kanilang sasabihin. She doesn't like to sound mean to anyone pero ngayon lang niya napatunayan na maganda din mag-mall dito kung minsan. It's not to degrade, but to give such dose of medicine. Isa pa gusto niyang makilala isa-isa ang kanyang mga kasama kaya through their individual accomplishment report makikita niya kung ano-ano ang role ng bawat isa sa department. Paglagpas ng 3 PM ay sumilip si Sarah, ang kanyang secretary sa kanyang opisina. Ma'am, written reports po galing sa mga employees, saad nito. Yes, please collect them. Thank you, saad niya dito na iniangat ang mukha para dito. Okay ma'am, magalang nitong sagot sa ngumiti bago isinara ang pinto maya-maya lamang ay nasa table na niya ang individual report ng mga ito pagkaraan ng ilang minuto ay may humahanggos na pumasok sa kanyang opisina kasunod si Sarah na halatang natatakot. What is that for? Galit na saad nito nang makalapit sa kanyang mesa. It's the department head at hindi may pinta ang mukha nito. Itinigil niya ang ginagawa at kalmadong tumingin dito. I just want to know my workmates, saad niya dito. With all those stuff, malagat nito sa kanya. I see nothing wrong with that, turan niya. For you, but for me, you cross the line and I feel insulted. Galit na pahayag nito at napangiti ang dalaga sa kabila ng namumuong inis dito. Alam naman niyang performing ang kanyang kaharap, besides may mga award din ito for the past annual recognition. Oh, I'm sorry if you feel that way. I was looking for the people in the department but nobody showed up. Where were you? I wasn't informed that some people under my jurisdiction were missing during office hours. Malumanay ngunit sarkastikong pahayag niya dito. Tinitigan niya ang kaharap at napalunok iyon. I'm the head of the department, do I need to tell everything I do? Maya-maya ay saad nito, why not? Since we value transparency in the finance department. Anyway, can you look on the works of your people? Baka pwedeng may hindi palaging si Pedro ang nasa procurement and so on? Turan niya dito, anong magagawa ko, doon siya magaling. Isa pa hindi maasahan ang iba, pagre-reason out ng department head. Why not give them the chance to do the same, saad niya at napasimangot iyon. Bakit ba mas magaling ka pa sa amin? Hindi naman dito ang specialization mo, you just get the position because of the higher ups, naiiritan pahayag ng kaharap at naramdaman niya ang pag-iinit ng mukha. Are you questioning my credibility? Formal ang mukhang turan niya dito, I'm afraid, if you can handle the whole team, saad nito at di niya napigil ang meanjeti. That's your perspective, I can't do anything about that. But expect changes in this department, and I don't care who's against it. Thank you Madam Head, I'll send you a copy for immediate implementation. Pagdidismiss niya dito at wala siyang pakialam kung magnitngit sa galit iyon. Ipinagpatuloy ang kanyang pagbabasa ng report at hindi na niya tinignan ang reaksyon nito. Sa mga sumunod na araw ay binago ni Arabella ang ilang rules ganon din ang ilang responsibilities ng mga empleyado sa opisina. Alam niyang hindi ganon kadali dahil maraming against sa kanya hindi naman para sa kanya ang kanyang ginagawa kundi para din sa mga ito upang hindi maging monotonous ang kaniyang trabaho sa opisina. Why did you change the people in the procurement team? Galit na sitani ng department head, pumasok na namna ito sa kanyang opisina at laos na kapamaywang sa kanya. I didn't change them, I let them experience other work in the office, turan niya dito. May nakita siyang discrepancy sa report ng team kung kaya't binago niya ang mga tao na humahawak nito. You can't just do this. You're creating chaos in this department and in this company. For your information, wala ka pa dito ay yun na ang trabaho nila. Can you imagine how you're wasting time and effort? Ngit-ngit na turan nito. Tapos ka na, baka nakalimutan mo kung saang opisina ka nakatayo. Mataray na kayang saad dito. Natugilan iyon ng saglit ngunit bigla ring nakumpos ang sarili. We'll see in the grievance office pagbabanta nito bago tuluyang umulis. Napabuntong hininga naman ang dalaga ngunit napailing na lamang siya pagkatapos. She's disorganizing the finance department. Nagkalito-lito ang mga tao sa buong department which causes delays and poor performances of the finance employees,
pagsusumbong ng department head sa harap ng grievance committee. Hindi na siya nagtaka ng Eichel ang kanyang atensyon. Hindi naman yumiim si Arabella sa pagsusumbong nito, she just remained calm at pinakikinggan lang din ang reklamo nito. She is not fit for the position and I believe she is just bringing havoc to the finance team. Kung hindi siya matatanggal bilang FinA's director, I will be the one to resign. You can get your things now and never set your foot in this company again. Mula sa may pinto ay si Tyron na lukot ang mukha. Pati ang committee ay noted sa biglaan na kayang pagsulpot habang lukot na lukot ang mukha. Tumayo ang iyon at sabay-sabay na nagbaw sa binata. You are challenging the company of resigning, who are you anyway? Formal na tura ni Tyron nang makalapit sa table. Hindi naman sa ganun sir, nagkakagulo kasi sa finance department dahil kay MS Simon, ang ninay naghahafama na boses at aura nito ay biglang yumamo, isn't that your responsibility as head of the department? To maintain order in your team while carrying out the will of the top management. Oo sir, pero hindi naman makatarungan ang ginagawa ni MS Simon, nag-reshuffling po ng designation kung saan hindi naman gamay ng bawat isa ang lahat ng work sa loob, the director sees it, that's why she imposes reshuffling. The people in your team shouldn't only expert in particular area, they should know all the works in your department para kung wala yung isa efficient pa rin ang takbo ng opisina. Pero sir, I don't want to hear your bots MS. Teach your staff and learn to adopt new things now and then. Nagagalit nga po yung mga staff, ayaw nila kay MS Simon, if they can't accept the director, send them out to this company, pinal na pahayag ng binata. Nagulat naman ang lahat sa sinambit nito ngunit tila seryoso ito sa sinasabi. Bakit bigla kang nandoon? Baka mag-aklas yung mga tao. Turan ng dalaga sa binata nang makabalik sila sa opisina nito. Let them be. A and B is too lax with this kind of employees. 3. Teach them lesson, ang binata na habang nakaupo sa kanyang swivel. Hindi yata talaga para sakin ang posisyon na ito, tila frustrated na saad ng dalaga. Napahawak pa sa noo at pagkatapos ay nagpangalumbaba sa table kaharap ang binata. Tumayo na pan si Tyron mula sa pagkakaupo at umupo sa tabi nito pagkatapos ay hinawi nito ang kanyang ulo pahilig sa kanyang dibdib. Stop thinking that way sweetheart, you're perfectly fit for the job, pag-aalo ni Tyron sa dalaga kasabay ng pahalag sa kanyang ulo. Ayaw nila sakin dito, malungkot niyang pahayag. Parang bumaba ang confidence niya sa sarili dahil sa mga nangyayari. Oh don't mind them, ang importante gustong-gusto kita, nakangiting tura ng binata kung kaya't bigla siyang napatingin dito. Halatang pinipigil nito ang pagtawa kung kaya't nakurat niya ito sa tagiliran. Problemado na nga yung tao, turan niya dito ngunit niyakap siya ng binata habang nakatawa. Cheer up, I'm at your back, pagkatapos ay turan niya habang nakahawak sa kanyang mukha. Tumitig siya sa binata at pagkatapos ay unti-unting tumango. His gaze is so comforting maging ang yakap nito kung kaya't agad din siyang nakabawi mula sa pagkabahala. With him by her side, alam niyang mau-overcome niya ang lahat. Thank you, Tyron Jade Alegre, turan niya sa binata kasabay ng paghilig nito sa kanyang dibdib. Tumawa ang binata sa kanyang sinambit ngunit hinalikan niya ito sa kanyang noo. Ngayon lang niya na-realize na maganda palang pakinggan ang kanyang buong pangalan kung ang dalaga ang masasambit. Paggising ni Arabella isang umaga ay masama ang kanyang pakiramdam, para siyang naduduwal na hindi niya maintindihan. Wala naman siyang ibang nakain kagabi kung kaya't inisip niyang nalimigan ang kanyang tiyan. Bumangon na siya ng maaga upang tumungo sa kusina at magkape, wala si Tyron dahil umattend ng quarterly meeting sa Singapore baka mamayang gabi pa iyon makakauwi. Pagkasimsim ng tinimplang kape ay parang mas lalong sumama ang kanyang pakiramdam, ngayon lang umayaw ang kanyang sikmura sa mainit na kape. Tumingin siya ng kung anong makain sa ref ngunit tila wala sly ang gustong kainin, tinakpan pa niya ang ilong dahil may naamoy siyang hindi maganda sa loob ng ref. Agad niya yung isinara at naupo sa mesa, ngunit nang makita ang apple sa fruit tray kumuha siya at agad kinagat. Maasim-asim ngunit parang swak na swak sa kanyang panlasa. Nakakain siya ng isang piraso bago pumunta sa kwarto at nagbihis ngunit nang umalis sa bahay ay dumaan sa komedor at naglagay ng 2 apple sa bag. Pagdating niya sa kanyang opisina ay tinakpan niya ang kanyang ilong,
basta na lang hindi nagustuhan ng air freshener kung kaya't pina-open niya ang mga bintana kay Sarah. Ma'am, magpapakuha po ako ng ibang air freshener, suwestyon ni Sarah sa dalaga, parang mainit nagpanahon at kawawa naman ang boss kung hindi mag-aircon, huwag na, ganyang na lang muna. Thank you, turan niya dito at ngumiti namang nagbaw yun. Nailagay na ang coffee station sa mga offices, saad niya sa kanyang secretary at masayang tumango iyon. Yes ma'am, tuwang-tuwa po ang mga staff sa libreng pack-ape sa kanilang office, pahayag ni Sarah at nasiyahan siya sa balita nito. Good. Thank you, Sarah. You can go back to your desk now, saad niya at nagbaw iyon bago tumalikod at lumabas. Nag-check si Arabella ng mga reports maghapon, nang tumigil kinahapunan ay sernakit na ang kanyang likod. Kinuha ang isang apple sa bag at nagngat-ngat habang nakahilig sa swivel chair. It's 12 midnight nang dumating si Tyron, agad itong nahiga sa kanyang tabi, ibinuro ang ulo sa leeg niya at yamakap sa kanya kinabukasan ay biglang nawala ang kanyang mga nararamdamang kakaiba ngunit Tyron naman ang tila may sakit at walang gana. Ang gusto lang nito ay mahiga at naamoy siya. Anong nangyayari sa iyo? May sakit ka ba? Turan niya dito. Past 7 na ngunit hindi pa bumabangon sa higaan, sarnantalang kapag ganitong oras ay nakabihis na at papunta na sa kanyang opisina. I'm not feeling well, para akong nilalamig na nilalagnat. Can you stay by my side? Saad nito na parang nilalamig. Kinapa niya ito sa noo at medyo mainit nga, magluluto ako ng soup para makapagkika ng gamot, turan niya ngunit hinayla siya ni Tyron para makabalik siya sa higaan. Just stay beside me, turan ng binata na agad ipinulupot ang mga bisig sa kanyang katawan. When he gets up from bed ay nagtaka siya dahil naka-sweatshirt iyon samantalang hindi naman masyadong malakas ang aircon sa bahay konti lang din ang nakinito samantalang siya naman ay nag-enjoy sa niluto ni Ate Rosie na sinigang. Naghiwa din siya ng ilang piraso ng apple at isinawsaw sa suka. Kain ka nito, mainam para sa may lagnat, turan niya sa binata na akmang susubuan iyon ngunit umiling ito. Gusto niya ang apple ngunit hindi siya aware na isinasawsaw din ito sa suka. Pwede ba yan? Nag-alinlangan pa niyang turan sa dalaga. Parang manggalang kasi ang alam niyang nilalagyan ng suka. Tikman mo kasi, promise masarap, pamimilit niya dito kung kaya't napasubo din ang binata. Taste good, compliment niya dahil umayon ito sa kanyang panlasa. Hindi matandaan ni Tyron kung kailan siya huling nagsawsaw ng prutas sa suka pero naparami din siya ng coin. Nagtaka din siya dahil bunuti ang kanyang pakiramdam pagkatapos ang pagkain nito. Ma'am, nasa table niyo ang report ng procurement team, paalala ni Sarah sa dalaga pagpasok niya sa opisina. Thank you, Sarah, turan niya dito at nagbaw iyon. Ngunit nang may maalala ay tumigil siya sa pagpasok sa opisina at lininggan ito. Yun bang si Mrs. Cruz pumasok na? Tanong niya dito. Parang iilang beses na siyang nagawi sa loob ng finance department at napansin na kayang palaging wala ito. Check ko ma'am, saad ni Sarah, kinuha ang intercom at ikinonect sa finance department. Sumenyas naman siyang pumunta na sa office at balitaan na lamang siya mamaya. Ma'am, may sakit daw po ang asawa ni Mrs. Cruz indefinite leave po siya ngayon, pagbabalita ni Sarah pagpasok nito sa loob ng kanyang opisina. Oh, okay. Kumusta naman ang asawa niya ngayon? Turan niya ng mag-angat ng mukha. Naka-confine daw po ma'am, sagot na ni Sarah at tumanggo tango siya par request ng file ni Mrs. Cruz sa personal, utos niya dito. Right away ma'am, saad ni Sarah pagkatapos ay nagbow dito bago bumalik sa kanyang station. Can you look at this one? Si Ayabella kay Leo pagkagaling sa hospital kung saan naka-confine amang asawa ni Mrs. Cruz. Mahigit 1 linggo na pala sa hospital ang asawa nito ngunit wala pa daw doktor na tumitingin sa kanya. What's that? Si Leo na iniangat ang mukha para tignan ang hawak-hawak ng dalaga. Medical record, turan niya dito sabay abot sa hawak na papel. Tinignan siya ni Leo habang inaabot iyon, ngunit ikaniling niya ang kanyang ulo. Maya-maya ay isa-isang pinag-aralan ng doktor ang report maging ang x-ray at kung ano-anong mga laboratory test. He has pancreatic tumor, saad nito pagkatapos. Tinignan lang niya ito sapagkat wala naman siyang idea sa kung ano ang sakit na iyon pero naintindihan din niya na base sa nakarehistro sa mukha ni Leo ay malignant ito. Anong gagawin sa pasite? Tanong niya dito.
He needs surgery as soon as possible, turan ng doktor. Can you do it? Saad niya ngunit tinignan siya ng mariin ni Leo. Paano pabalik-balik siya sa hospital pero wala namang nangyayari, isa pa wala yung doktor niya so anong gagawin niya? Hihintayin na lang ang pagkalagot ng hinings, straight niyang pahayag kay Leo at di napigilan ni Leo ang tumawa. Who's this patient? Maya-maya ay tura ni Leo. Na-observe niya siguro na problemado din sa sitwasyon ng may sakit, husband of my staff, don't ask why. I'll take care of the finances, saad niya sa doktor kung kaya't mas lalong natawa yun. Para kasing napakadali niyang mayrita at ang iksi-iksi ng kanyang paa niya. Naglilihi ka ba? Sa halip ay birong pahayag nito. Hindi no, agad niyang sagot habang pinakiramdaman ang sarili at inaalala lang kailan ang huli niyang regla. Anong nangyari sa mood mo? Parang hindi ka pwedeng pa-Indian, nakatawang tura ng doktor at pinaikot niya ito ng mata. Ipaayos ko na yung request for private surgeon, turan niya at tumango iyon. Oo na, baka ako pa ang paglihian mo maging kamukha ko tuloy ang anak mo, biro ni Leo at hinampas niya iyon. Hindi nga ako buntis, mariing pahayag niya ngunit tumawa iyon sabay labas ng pregnancy kit sa kanyang drawer. Go and test it. Tura ng doktor na itinuro pa ang comfort room sa loob ng kanyang office. Tinignan ni Arabella ang doktor ngunit ikaniling nito ang ulo. Bigla tuloy siyang kinabahan, naubusan siya ng pills at lately lang siya nakabili nag-atubili siyang tumayo ngunit pumasok din sa comfort room bitbit ang testing kit na binigay ni Leo. Sinundan niya ang instruction kung paano ang kit, first time niyang gumamit ng PT at tila nervyos pa. Paglabas ni Arabella sa comfort room ay pinapapawisan siya ng malapot. Hindi niya alam kung matutuwa siya o hindi sa lumabas na result ng PT. Congratulations! Nakangiting pahayag ni Leo sa kanya pagkalabas niya sa CR. Linapitan pa siya nito at binigyan ng mahigpit na yakap. How did you know? Halos nag-dry pa ang kanyang throat kasabay ng pagdampi ng kamay sa kanyang tiyan. Of course, I'm a doctor. Nakatawang pahayag ni Leo. Naisip niya, ganun ba talaga kapag doktor, malalaman mo agad kung may sakit o buntis ang isang tao sa pamamagitan ng paningin. You should take extra careful of yourself, bawal ang mapagod at may stress, bili ni Leo sa dalaga ngunit parang hindi pa nagsisink in sa kanyang utak ang mga sinasabi nito. Tyron Alegre might be happy for this, excited na tura ni Leo kung kaya't bigla siyang nagising mula sa kanyang panaginip. No, don't tell him please, agad niyang tura nang marinig ang pangalan ng binata. Tumaas ang kilay ni Leo sa naging reaksyon niya. What I mean is, I'll tell him soon but not now, tarantang pahayag niya sa doktor. Okay pero kailangan mong ipaalam sa kanya soonest para maalagaan na kaya kayo ng mabuti, question ni Leo at tumango-tango siya dito. Sinamahan siya ni Leo sa OB gynecologist, parang mas excited pa ito sa kanyang pagbubuntis kesa sa kanyang sarili. Dumaan din siya sa ilang process ng OB-GYN at hindi nga nagkamali si Leo at ang ginamit niyang kit. She's pregnant and about 3 weeks now. Binigyan siya ng mga vitamins ng doktor, tinurukan din siya ng pampakapit dahil risky daw ang first quarter ng pagbubuntis at kung ano-ano pa. Si Leo na rin ang nakipag-ugnayan sa hospital na kananalagyan ng asawa ni Mrs. Cruz dahil baka daw may stress siya. Ito na rin ang naghatid sa kanya sa A&B at Ketikot takot na bilin ang ibinigay sa kanya bago bumaba sa sasakyan nito. Arabella is in Tiron's office sapagkat sa rooftop ng A&A sila nag-dinner. May project ito mang pinag-aaralan na kailangan ng kanyang immediate approval kung kaya't pagkatapos kumain ay bumalik sila sa office nito. Agad hinarap ni Tyron ang kanyang binabasa sa table nito samantalang siya naman ay naupo sa sofa. Mula sa kinauupuan ay malaya niyang pinagmasdan ng binata, mula sa buhok nito sa mata sa ilong at lahat ng part ng mukha hanggang sa mga galaw nito ay tila inuukit lahat sa kanyang isip. Wishing na what might be the gender of the baby, sana makuha niya lahat ng features ng kanyang ama. Naisip niya, ano kaya nagmagiging reaksyon ni Tyron kung malalaman nitong nagdadalang tao siya. Ngunit nang maalala ang reaksyon nito noong biniro niyang buntis siya ay napalunok siya ng sunod-sunod. Ayaw ni Tyron ang mabuntis siya, at may possibility na ipapatanggal niya ito. Who are you thinking of? Pukaw ni Tyron sa dalagang kanina pang nakatingin sa kanya at parang wala sa sarili.
Hindi pa ito nagbalik sa kanyang diwa kung hindi pa niya ito hinalikan sa labi. Halatang nagulat iyon sa kanyang ginawa at sunod-sunod na paglunok ang kanyang ginawa. "Tell me, sinong iniisip mo?" Antag ni Tyron sa dalaga. "Ikaw, I mean," saad niyang hindi mo ari ang sasabihin. Napangiti naman si Tyron habang sinelyuhan ulit ang kanyang mga labi, this time mas matagal at mas mapusok. "Ang cute siguro ng magiging baby mo ano," tura ng dalaga while lying in the bed and teasing each other. "Of course. He got the most handsome dad in the world," proud na tura ng binata habang nakatawa. "What if I'm pregnant?" saad niya dito ngunit tumawa iyon. "That's impossible, you're taking the pill, right?" nakatawang pahayag ng binata. "Yes, of course," dagling tura niya at pagkatapos ay ngumiti dito. "I'm pregnant, call Mel." Hindi inaasahan ni Tyron ang biglaang pagdating ng mensahe mula sa number ni Samantha. Tuldok. Isa pa hindi siya makapaniwala sa laman ng message nito. Ilang ulit niyang hinanap sa isip kung paanong mangyari samantalang alam niyang sobrang nag-iingat si Samantha. Ngunit sa sulok ng kanyang puso ay tila na-excite siya sa isiping magkakaroon siya ng anak. "How did it happen?" tura niya agad kay Samantha nang sagutin nito ang linya. "How? Of course we have make out," sarkastiking pahayag ni Samantha, "but you always take the pills." Tura niya dito. "I forgot to take it before," pahayag ni Samantha kung kaya't hindi niya naiwasang mapalunok ng sunod-sunod. "What now? Am I going to keep this or I'll abort it?" Direktang pahayag ni Samantha at pinagpawisan siya ng malapot. "Of course, we'll keep it," saad niya dito. "Okay, come here and let's talk about it," saad ni Samantha. "I'll check my schedule, and I need time to tell my wife," saad niya na agad naguluhan nang maalala si Arabella. "It's up to you, but if you're not here within this week, I'll go for abortion," paghahaman ni Samantha at bigla siyang nataranta. "No, don't do that. I'll be there," tura niya na biglang nakaramdam ng pagkatakot para sa magiging anak. "Good. Now, see you the soonest," saad ni Samantha bago ibinaba ang telepono. Pagkatapos nilang mag-usap ni Samantha ay tila wala ng laman ang kanyang utak kundi ang pagdadalantaw nito. Ngayon pa lamang ay gusto niya ang pinaka-the best para sa magiging anak. Pagkakaayos ni Arabella ng mga kakailanganin sa surgery ng Mr. ni Mrs. Cruz ay dumireko siya sa opisina ni Tyron. Bigla niyang namiss ang binata at parang ora mismo ay gusto niya itong makita. Hindi niya alam kung talagang parte ng kanyang paglilihi ang kagustuhang every minute every hour ay gusto niyang makita ito. Nang makita siya ni Grace ay sumenya sa kanya na tumuloy na lamang siya sa loob. Pinahihit niya ang pintuan ngunit tila hindi napansin ito ni Tyron. Nakaharap sa mga papon na nakapatong sa kanyang table ngunit parang napakalalim ng iniisip. Pati ang paglapit niya ay tila hindi siya naramdaman kung kaya't mula sa likuran ay ipinulupot niya ang mga kamay sa binata. Halatang nabigla iyon ngunit sinuklian siya ng halik sa buhok nang ailapit niya ang mukha sa ulo nito. "You surprise me, where have you been?" tura nito habang pinaupo siya sa kondongan nito. "Galing ako sa hospital para sa surgery ni Mira Cruz, and gusto kitang makita so I'm here." Nakangiting fayag niya ngunit natutap niya ang kanyang bibig nang makitang tumaas ang kilay nito habang nagsadayaw ang mga mata. "Ang gusto kong sabihin ay, na-miss kita kaya nandito ako ngayon," saad niya at napatawa iyon saka ibinuro ang mukha sa kanyang leeg. "I miss you too sweetheart, always missing you," matamis na pahayag ni Tyron sa dalaga at pagkatapos ay hinalikan ito sa labi. "I love you, Tyron Jade Alegre," tura naman ni Arabella dito kung kaya't sobra nagkanyang pagkakangiti. "I love you too sweetheart," sagot niya pagkatapos ay hinalikan niya ito sa noo, sa ilong at sa iba pang parte ng kanyang mukha. "A penny of your thoughts," si Arabella nang makalapit sa binatang parang hindi mapakali habang nakatayo sa kamilang sala. Nauna siyang pumasok sa kaninang kwarto kanina upang maligo sapkat parang sobrang nanlalagkit ang kanyang katawan. Ngunit pagbaba niya mula sa hagdan upang kumuha ng tubig para sa kanyang vitamins ay nakita niyang parang hindi ito mapakali at napakalalim ang iniisip. Tumingin sa kanya ang binata, habang malikot ang mga eyeballs nitong tumungin sa iba't ibang parte ng kanyang mukha. "May gumugulo ba sa iyong isipan?
May problema sa kumpanya. Asterisk ang tag niya dito ngunit umiling iyon. I'm going to America, mahinang turan ni Tyron at natigilan siya. Kapag Amerika kasi ang puwantaham nito ay tungkol ito kay Samantha. Ganun ba, saad niyang pilit iwinaksi ang hindi magandang kutob. Ngunit hinawakan siya sa mukha ng binata at pinagdikit ang kanilang mga noo. Panaykit iyon at maya-maya lamang ay damaloy ang luha nito. Hey, what's wrong? Tila namang kinabahang pahayag niya. I'm sorry, mahinang anes ng binata at lalo siyang naguluhan. For what? Wala ka namang ginawang mali ah. Pahayag niya dito habang napakalakas ng tibok ng kanyang puso. Samantha is pregnant, tila bambang sumabog sa kanyang pandinig ang narinig mula sa binata. Bogla siyang nanghina, ang kanyang tuhod ay peyang nagsashake pati ang kulay ng mukha ay nawala. I'm sorry but I need to go there. Sinabi niyang ipapa-abort niya yung bata kung hindi ako pumunta doon. Please sweetheart, I want to keep my child. Tura ni Tyron ay napapikit siya ng mariin habang pasimpleng hinawakan ang kanyang tummy. He wants to keep his child with Samantha, pero sa kanya ay hindi. Sa isiping iyon ay mas lalong umagos ang kanyang luha. Parang sobrang sakit ang naramdaman para sa kanyang magiging anak. Promise, uuwi din ako agad pagkatapos naming mag-usap for the arrangement, tura nito habang hawak-hawak ang kanyang dalawang kamay. Hinuwak pa ulit nito ang kanyang mukha at hinuli ang kanyang paningin kung kaya't tumango na lamang siya dito habang hindi sigurado kung saan na naman siya lalagay sa buhay nito. I will wait for you, maikling turan niya kung kaya't biglang nagliwanag ang mukha ng binata sa sobrang saya. I'll be back. I love you at ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, saad ng binata at pidgel na pigilan niya ang hindi humagulgol. I love you more, Tyron Jade Alegre, turan niya at ibinuro ang mukha sa dibdib nito. Umiyak siya ng umiyak ngunit nang iangat niya ang mukha ay nginitian niya ito. Go now. I'm happy for you both. Congratulations, nakangiting wika niya sa binata habang pilit itinago ang kurot para sa sarili at sa kanyang ipinagbubuntis. Lihim niyang tinanong ang sarili kung ganito din ang magiging reaksyon ng binata once nalaman niyang may magiging anak din ito sa kanya. Lumipad nga si Tyron papantang Amerika, and from that day ay tila nawala ang sigla ni Arabella. Madalas din siyang nahihilo kung kaya't pilit niyang pinapakalma ang sarili para sa kapakanan ng kanyang anak. Namimiss niya palagi ang presensya at amoy ni Tyron kung kaya't sobrang saya niya nang makausap ito. Hello sweetheart, kumusta ka dyan? Turan nito na halatang natutuwa nang makita siya sa screen. I'm missing you, but I'm good. Kumusta si Samantha, saad niya dito. I miss you too sweetie. Hayon, pumunta kami sa doctor and thank God okay naman silang dalawa ni baby, nakangiting pahayag ni Tyron at nginitian niya ito sabay, sana all, sa isang sulok ng kanyang utak. Nice to hear that, I'm praying for their good health and safety. Turan niya at tumango tango iyon. Thank you sweetheart. I can't wait to see you again. Saad ng binata at nginitian niya ito habang pidgel-pidgel ang matang huwag maiyak. Nagkwentuhan din sila tungkol sa kanyang araw at pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw pagkatapos ng surgery ng asawa ni Mrs. Cruz ay pumasok na ito sa opisina at sobrang pasasalamat niya sa dalaga sinabi rin ito sa mga kasamahan niya na si Arabella ang nag-handle ng lahat para sa hospitalization ng asawa kung kaya't unti-unting nagbago ang pagtingin ng mga kasamahan sa dalaga. Good morning ma'am, halos lahat ng staff na madaanan at makasalubong niya sa pasilyo ay magalang silang bumabati kasabay ang pagbaw sa dalaga na sinusuklian naman niya ng pagbati at pagngiti. Good morning ma'am, si Mrs. Cruz habang nagbigay ng munting katok mula sa pintuan. Oh Mrs. Cruz, good morning. Pasok, nakangiri ipahayag dito thank you, ma'am, gusto ko sanang magpasalamat sa tulong na ibinigay niyo sa asawa ko kung hindi dahil sa inyo siguro nasa hospital pa kami hanggang ngayon, turan ni Mrs. Cruz at ngumiti siya dito. Wala yun, kasama kita sa work kaya't responsibilidad kong tumulong. Saka mahalaga ang trabaho niyo dito sa kumpanya kaya't kailangan ni iyong pumasok agad, birong pahayag niya dito at ngumiti naman iyon. Yun nga ang isa kong ipinagpapasalamat ma'am, kahit napakarami kong absent hindi niyo po ako tinanggal sa trabaho, saad ni Mrs. Cruz kung kaya't ngumiti siya dito, you've been working and loyal to A&B for almost half of your life, paano ka namin tatanggalin, saad niya dito.
Salamat po talaga ma'am, pagpapasalamat nito ulit bago nagbow at lumabas sa kanyang office. Pagkalabas ni Mrs. Cruz ay tumunog ang kanyang phone, nang makita na si Tyren ang nasa linya ay excited niya yung sinagot. Hi sweetie, what are you doing? Bati nito sa kanya. Wala namang masyado, nagbabasa lang sa mga reports. How about you? Nakangiting tanong niya dito. Ayon katatapos ko lang imassage ang mga paa ni Samantha, napagod sa pag-shopping ng mga gamit ng baby. Natutuwang pahayag ni Tyren at tumango-tumango siya, ganyan talaga kapag buntis, madaling napaagod at nangangawit ang mga paa. Madalas mag-cramps pa, turan niya dito habang noish niya sa sarili na sana may magmamassage din sa kanyang paa, pati gamit ng bata ay natatakot pa siyang tumitingin kahit kung minsan ay na-excite siya sa mga nakikita sa social media. Woo! How did you know that? Na-amaze naman ang binata sa kanyang pahayag at napakagat siya sa labi. Nabasa ko lang naman, saad niya at tumango iyon habang nakatawa. Kumakain ka ba ng mabuti? Parang nangayayat ka. At mapatla, are you sick? Nag-alalang pahayag nito. No, I'm not sick, masyado lang sigurong maliwanag ang cellphone kung kaya't nagmumukha akong mapatla. Paliwanag niya dito. Don't get sick, okay. Wala ako sa tabi mo, turan ni Tyren at pinipigil ang matang huwag maluha. Parang ang dami niyang nararamdaman sa katawan ngunit wala naman talaga siyang mapagsabihan. Don't worry, I'm very much okay, turan niya dito at tumango iyon. Maya-maya ay biglang nagpaalam ang binata dahil tinatawag sita ni Samantha. Sa isip niya para namang mangganganak na ito at tila sobrang asikaso ni Tyren sa kanya, gusto rin niyang ipagsigawan na buntis din siya. Nagtaka si Arabella dahil gabi na ay hindi pa tumatawag si Tyren. Darati-rati naman ay umaga at gabi itong tumatawag upang kumustahin siya. Hinintay niya hanggang 12 midnight ngunit nakatulugan na niya ang kanyang paghihintay. Paggising niya kinabukasan ay ang cellphone niya agad ang tinignan ngunit nadismaya siya nang hindi man lang rumahistro ang number ni Tyren sa kanyang call list. Inisip na lamang niyang busy ito kung kaya't patamad siyang bumangon sa kanyang bed. Pagtayo niya ay hinarap ang kinalalagyan ng Stevie Cam's kanyang room at nag-wave dito. Good morning, Tyren Jade Alegre, nakatawang pahayag niya sa harap ng cam bago tinungo ang banyo. Pagkabihis niya ay hinarap ulit ang Stevie Cam at tila may kinausap na nagpaalam. Bye, I'm going to the office now, turan niya sabay wagayway sa kanyang kamay. Alam niya kasi na kapag bubuksan ni Tyren ang sitem ng Stevie sa bahay ay makikita siya nito. What happened? Kalmadong pahayag niya sa head ng finance department. Pamalya ang pagdating ng mga supplies at masyashort ang kumpanya ng mga gagamitin. I don't know, maybe there's something wrong with the new procurement team, kibot balikat na pahayag ng head at napatitig siya dito. What do you mean? Turan niya syempre kabisado ng dating team kung ano ang gagawin para bumilis ang mga proseso. Yung mga bago hindi nila alam kung sino ang mga lalapitang tao, paliwanag ng head at napahawak siya sa noo. Hindi ba pwedeng sabihin ng mga dati ang kanilang mga sekreto? Saad niya at napangiti iyon. Wala akong magagawa dyan, your new team should do something para makaabot ang mga supplies sa tamang oras, pahayag ng head bago tumayo at walang linggang likod na tinungo ang pinto. Pagkaalis ng head ay napapikit siya habang hinimas-himas ang noo. Kaninang umaga pa siya memorable sapagkat kung hindi makakadating ang mga supplies ay mapaparalyzed ang trabaho sa buong kumpanya. Tinawagan niya ang team leader at tinanong kung sino ang may-ari ng company. Sinabi nitong certain Rafael Chan ngunit ang mga staff nito ang kausap ng team. Pagkarinig sa pangalan ng president ng MNC ay halos nagliwanag ang kanyang mukha. Namit na niya si Rafael Chan ngunit hindi niya alam kung paano makontak iyon sa lalong madaling panahon. How can I talk to Rafael Chan? Turan niya kay Leo. Sinadya niya ang doktor sa office nito at nagulat pa sa biglaan niyang pagdating. Why? He's out of the country right now, turan ni Leo at napahawak siya sa ulo dahil sa frustration. Gusto nang banigay ang kanyang katawan dahil sa kinakaharap na problema sa office, kailangan ko siyang makausap ngayon, mapaparalyzed ang buong A&B kapag hindi dumating ang aming mga supplies, saad niya dito na nasa mukha ang labis na pagkalito. Naglabas ng isang bar ng chocolate ang doktor at ibinigay dito. It's you need to be calm.
Ang baby mo nai-stress, paalala sa kanya ng doktor kung kaya't napahawak siya bigla sa kanyang tiyan. Paimple niyang hinimas iyon sapagkat nakalimutan niyang nagdadaltaw siya sa araw na ito. Kumuha siya ng ilang piraso ng chocolate at minatngat. Pagkaraan ng ilang minuto matapos kumain ay tila effective nga dahil kumalma ang kanyang pag-iisip. Now tell me kung bakit kailangan mong makausap ang kapatid ko, maya-maya ay turan ni Leo sa dalaga. Ikinwento naman ni Arabella ang nakakapagpagulo ng kanyang buhay sa araw na ito at tumanggaw-tango naman iyon. Maya-maya ay inilabas nito ang cellphone at tinawagan ang kanya ng kapatid. "Hi there brother, someone wants to talk to you here." Narinig niyang pahayag ni Leo sa kausap at pagkatapos ng ilang sandaling palitan ng salita sa isa't isa ay ibinigay na ni Leo ang phone sa kanya. "Hi sir, I'm Arabella Simon of A&B, panimulang bati niya at tumawa iyon. "Drop that formality, what can I do for you Arabella?" Tura nito kung kaya't hindi na siya nag-atubiling sabihin ang pakay dito. Tumanggaw-tango naman iyon at nanang akong tulungan siya sa kanyang problema. Nagpasalamat siya dito pagkatapos, bago masayang nagpaalam dito. Nang may baba ang cellphone ay naihilig niya ang ulo sa balikat ni Leo dahil sa relief. "Thank you Leo, hindi ko alam ang gagawin ko kapag wala ka," tura niya at narinig niyang tumawa iyon. "Anything for you and to your baby," saad naman ni Leo at napaluha siya. Mabuti pa si Leo, he cares for her and the baby. "Can you give me a hug?" saad niya dito. Tinignan siya ni Leo ngunit niyakap din siya nito. "What happened?" Narinig niyang tiren ni Leo mula sa pagkakayakap sa kanya ngunit umiling lamang siya dito. "Don't stress yourself too much. Remember you're pregnant at hindi nakakabuti kay baby," paalala ni Leo at tumanggaw-tango siya dito. Nagpasalamat siya sa kay Leo bago umalis, may schedule ito sa operating room kung kaya't hindi siya may hahatid. Tuldok-tuldok. Kinabukasan ay dumating na ang mga supplies, mas maaga ng ilang araw sa date of delivery at sa maaring delay. "Ma'am, delivered na daw ang mga supplies," pagbibigay alam ni Sarah sa dalaga mula sa may pinto. "Oh okay, thank you for the information," saad niya kay Sarah at ngumiti iyon bago nagbow at lumabas din sa kanyang opisina. "Please facilitate the distribution of supplies," turan niya sa department head mula sa telepono. Halatang nasa preso iyon pero sumang-ayon sa kanyang utos. "Yes ma'am," sagot nito at nagpaalam na ang dalaga dito. Pagkababa ng phone ay inihilig niya nag-ulo katawan sa swivel chair at pinaikit ang mga mata. Naalala niya si Tyron, ilang araw nang hindi ito nagpaparamdam sa kanya kung kaya't sari-sari ang pumapasok sa kanyang isip, kesyo may nangyari dito o di naman kaya nakalimutan na siya dahil nakapokus na ang atensyon nito sa magiging anal nila ni Samantha. Bigla niyang hinaplos ang kanyang tiyan, sa liit ng tiyan niya ay walang mag-iisip na buntis siya pero may nararamdaman siyang may pamitik-pitik lalo na kung pagod siya. Kimuha niya ang isang apple sa bag, mukhang nakaramdam siya ng gutom at parang gusto niyang kumain. Patulog na siya kinagabihan ng makareceive ng message mula sa number ni Tyron. Excited niya yung binuksan para basahin ngunit captured picture ang dumating kuha ni Tyron habang nakadikit ang ulo nito sa tiyan ni Samantha. Kung siya ang tumitingin napaka-perfect ng scene para sa bagong magulang. Napapikit si Arabella, ang kanyang nararamdaman sa mga oras na ito ay hindi niya maintindihan. Basta ang alam niya parang binudbura ng asin ang kanyang sugat at nanunuot hanggang sa kaibuturan ang sakit na dulot nito. Ngunit wala siyang ginawa kundi mag-exhale-inhale, payapain ang sarili para sa batang nasa sinapupunan niya. "Sam, did you see my phone?" Si Tyron mula sa study room. May online meeting siya sa mga ilang head sa A&A kung kaya't hindo niya na malayang nawawala ang kayang phone. "I didn't see it, maybe you place it somewhere," si Sam kung kaya't bumalik na din siya sa study room. Ngunit pagdaan niya sa living room ay nakapatong ito sa may mesa. Kinuha niya iyon at pagkatapos ay bumalik din agad sa study room. Kahit kasi nasa malayo siya ay hindi pa rin niya napapabayaan ang kumpanya. Pagbalik niya sa upuan ay nilaro ng kanyang kamay ang hawak na cellphone habang nakatitig dito. Ilang araw na niyang hindi natatawagan si Arabella at siguro ay nagtataka na ito kung bakit wala siyang paramdam dito. Samantha is a very sensitive sa kanyang pregnancy at ayaw nitong kinakausap niya ang dalaga. Nag-blood spotting kasi ito when they argued about Arabella.
For the sake of the child ay tiisin niya muna ang lahat kahit sa first trimester ng pagbonbontes nito. Bumuntong hininga ng malalim ang binata, ngunit parang may sariling isip ang mga daliri at binuksan ang system ng Stevie sa kanilang bahay sa Fee Park. Sa review sa pumunta sapagkat wala siyang nakikita sa cam sa oras na ito sapagkat nasa opisina pa lamang ito. Pagkakita pa lamang niya sa dalaga ay random niya ang labis na pangungulila dito. Napangiti siya nang humarap sa cam ang dalaga at kumaway kasabay ng pagsambit ng Good Morning Tyron Jade Alegre. Ipinayos niya ang part na iyon at pinagsawa ang mata para titigan ito. Ang ganda-ganda pa rin ito kahit bagong gising ngunit nababanaag sa mga mata nito ang labis na kalungkutan which broke his heart into pieces. He misses her so much. Kung pwede lang umuwi na siya para makasama niya ito ulit. Napapikit siya nang makita niya ito habang nakapangalumbabo na nakaupo sa kanyang bed habang panay ang check sa kanyang phone, marahil ay hinihintay ang kanyang pagtawag. She's always thinking of him, but it ends up lying in the bed hopelessly. Noong nagsawang masaktan habang tinitignan ng dalaga ay isinara na niya ang system and again ay nilero ang hawak ma CR. To his surprise, his finger is dialing Arabella's number. Habang nagri-ring ang phone nito ay sobra ang pagtibok ng kanyang puso hanggang iniangat nito ang linya and heard the weakest and loneliest voice of her. I miss you so much. Saad ng binata kung kaya't tuluyan ang umagos ang kanyang luha. Halos hinang-hina ang pakiramdam ni Arabella pagkatapos makhek ang mali-maling report na ipinasa sa kanya. Parang na-drain ang kanyang brain cells at nanitong gumana kung kaya't inihilig nito ang katawan sa kanyang upuan. Naidlap siya ng kaunti ngunit nagising siya nang mag-vibrate ang kanyang phone na nasa ibabaw ng mesa. Kinapa niya iyon at pinindot ang answer button na hindi man lang tinignan kung sino ang tumatawag. Hello, tura niya habang nanghihina ang boses. Hi! Mahina ngunit dinig niyang saad ng nasa kabilang linya. Pagkadinig sa boses nito ay agad siyang napamulat ng malaki at biglang umayos ng upo nang mapagsino ang nasa kabilang linya. Hi! Biglang sumigla ang kanyang boses, pati buo niyang katawan ay nagising at excited sa pagtawag ng binata. How are you? Tura ng nasa kabilang linya at nagpakawala siya ng napakalawak na pakakangiti. I'm fine. I'm good, saad niyang natutuwa ngunit narinig niyang bumuntong hininga ang nasa kabilang linya. May problema ka ba dyan? Hindi niya naiwas ang tanong mula sa pagbuntong hininga nito. Yeah. Just these past days Samantha had experienced blood spotting so I wasn't able to get in touch. Tura ni Tyron habang nasa himig ang labis na kalungkutan. Oh, it's okay. Kumusta na siya ngayon? Okay lang ba si baby? Nag-alalang saad niya dito. Yeah, sa awan ng Diyos okay na sila. Her pregnancy is too sensitive at kailangang may tumitingin sa kanya palagi. May himig kalungkutang pahayag ng binata at kahit di niya malunok ang saliva ay tumango-tango siya dito. She needs you there, halos nahirapan niyang bigkasan. Yes, for my child's sake, saad ni Tyron kung kaya't lalo siyang mahirapan para magsalita. Okay, maikli niyang pahayag habang pidgel ang sariling huwag malyak. I miss you so much, saad ng binata kung kaya't tuluyan ang umagos ang kanyang luha. I miss you too, so much, sagot niya habang pinigilan ang sariling huwag sumangot. Kapwa sila natahimik ang isa't isa ng ilang sandali bago nagpaalam ang binata dito. Pagkababa ng sapi ay hinayaan na niya ang kanyang mata para magbuhos ng luha. Ma'am, certain Dr. Chan is here, papapasukin ko ba siya? Mula sa pinto ay sumilip si Sarah. Agad naman niyang pinyunas mga luha at inayos ang sarili. For a moment, after 5 minutes please, sagot niya kay Sarah pagkatapos ay dali-daling hinagilap ang bag at nag-retouch na lamang sa kanyang upuan. Leo, Hale, nakangiting bungad niya sa doktor nang iluwa ito ng pinto. Ngumiti naman iyon habang inililibot ang kanyang paningin sa paligid. Nice office, turan ni Leo at tinawan niya ito. Paglapit nito sa kanya ay binigyan siya ng beso-beso pagkatapos ay hinaplos ng kaunti ang kanyang tiyan. Hi baby, Tito Ninong is here. Saad nito at mas lalong tumawa ang dalaga. Napadaan ka, turan niya sa binata. I'm just roaming nearby and naalala kita pagkakita ko ng building niyo so I'm here. Anyway here is your favorite sticky mango rice, saad ni Leo at halos mapatalon siya sa tuwa nang makita ang pagkaing ibinigay nito. Wow! Thank you!
Parang gusto ko nang kumain, saad niya sapagkat bigla siyang natakam. Then eat. Talaga naman gutuman ng mga nagdadalang baby, tura niya Leo kung kaya't excited niyang binuksat ito at sinimot-simot. You like coffee? Tanong niya kay Leo. No thanks, tapos na ako sa pinuntahan ko kanina, tanggi ni Leo at tumango siya habang patuloy ito sa paglamon sa ibinigay nito. Isinenyas niya kung gusto niya ang kanyang kinakain ngunit natatawang umiling ito, hinintay na ni Leo ang kanyang paglabas. Off day daw nito at wala siyang alam gawin sa kanyang flat camp kaya't paglabas nila sa A&B ay nag-stroll lang sila sa mga kalsada pagkatapos ay inaya siyang maglakad-lakad sa mall. Parang maganda ito para kay baby, suwestyon ni Leo nang makakita ng stroller sa loob ng department store. Parang na-excite din siyang tumingin ngunit tinawanan niya lang ito. Hello 1 month pa lang naman si baby, mag-stroller na agad, saad niya dito at tumawa nga iyon. Maya-maya ay napunta sila sa mga baby's dress at tumingin ng kung ano-ano na animoy mas excited pa itong magkaanak kesa sa kanya. We'll get all of this for baby, saad ni Leo at tigas na pagtanggi ang kanyang ginawa. Thank you, pero saka na lang isa pa binge pa natin alam kung anong gender ni baby, tura niya at napatapik ito sa sariling noo. Oo nga no, anyway, I'll buy all this stuff kapag alam na natin ang gender niya, saad ni Leo at naiiling na lamang siya dito. Pagkatapos magmolang ay kumain sila sa isang sikat at cozy na resto kung saan pinapili siya nito ng gustong kainin. Pagdating ng kanilang order ay parang 5 silang kakain. Nginitian niya si Leo ngunit tinanguan lang siya nito sabay senadorias na magsimula na siyang kumain. Ara, are you okay? Si Alex sa kabilang linya. Pauwi na sila ni Leo galing sa resto at ihahatid na siya sa Fee Park. I'm good. Napatawag ka, tura niya sa kaibigan, medyo matagal kasi itong hindi nagparamdam at nagulat siya sa biglaang pagtawag nito. Sam told me the news, walang kabog-abog na pahayag ni Alex at napalunok ang dalaga sabay tingin kay Leo na busy sa manibela. Maikling tura niya saka ibinaling sa bintana ang tingin. I'm sorry, pahayag ni Alex at ramdam niya na halos lalabas ang kanyang luha. Paano ka? Malungkot na turan ni Alex at napakagatlabi ang dalaga. Paano nga ba siya? Mas kailangan siya doon, mahinang turan niya dito. I heard Samantha's parents are forcing kuya to marry her. Saad ni Alex, at natigilan siya ng bongga. Ano daw? Paanong pakakasalan ni Tyron si Samantha kung asawa pa niya ito? Bigla siyang kinilabutan. Possible ba yung gusto nilang mangyari, wala sa sariling turan niya dito? I don't know. Everyone seems too excited for the baby, saad ni Sam at hindi na niya napigilan ang pag-agos ng luha. Marami pang sinabi si Alex ngunit hindi na niya ito naintindihan. Pagkatapos makapag-usap dito ay tinakpan niya ang kanyang mukha at impit siyang umiyak. Nang mahimasmasan ay nakayakap na siya kay Leo. Hindi pa ba alam ni Tyron that you're carrying his child? Si Leo na nanandyas ang loob sa nakikitang pag-iyak ni Arabella. He heard everything at pati siya ay hindi makapaniwalang nabuntis ni Tyron ang dating fiancé habang nagdadalantaw din ang dalaga. Permiling ang dalaga habang panay ang buhos ng luha. Why? Asawa ka niya, dapat ikaw ang inaalagaan niya at hindi yung kabit niya, galit na pahayag ni Leo ngunit mas lalo lang siyang naiyak. Tyron doesn't want my child. Ipapalaglag niya kapag malalaman niyang buntis ako, tura niya habang umiiyak. Hindi naman makapaniwala si Leo sa narinig, mahigpit na isinara ang kamao at gusto niyang magwala ora mismo. Kung nasa harap niya lang si Tyron uundayan niya ng suntok sa mukha hanggang malagutan ito ng hininga. He won't do that, papatayin ko siya kung gagawin niya yun sa iyo, saad ni Leo habang yakap-yakap siya nito ngunit umiling ang dalaga, natatakot siya para sa kanyang anak. Please Leo, don't tell anyone. I want to keep my child. Pagmamakaawa niya dito, pero hindi mo yan mate at go forever, tura ni Leo ngunit umiling siya. I know. Pero hindi pa ngayon. Alam kong nalilito ngayon si Tyron, kaya sigurado akong pipiliin niya ang anak niya kay Samantha kesa sa anak ko turan niya kung kaya't mas lalong humihistro ang galit sa mukha nito I will kill that bastard. Nagngingit-ngit na saad ni Leo ngunit nang maalala ang kalagayan nito ay inalaw niya ang dalaga sapagkat masama sa buntis ang nakakaramdam ng negative emotions.